Notebook. Wala dito. Blue. Yung sabi ko nga sa inyo yung kasi kasama ko lagi si Fernando. Kahit bagyo, hindi yan hadlang bagyo. Kanina hindi naman bumagyo. Sinusubok lang tayo ni Lord. So, yung mga nakalusot, blessing yan. May pagpapala si Lord yan dahil nakalusot kayo sa subok na yan. Kasi ang tao, kung gugustuhin, magagawa eh. Kung gusto. Pero kung ayaw, hindi talaga yung makakarating kasi ayaw. Pero kung gusto, yan, bakit kayo nakarating? Ang Buenlag, malayo yan. O, di ba? Ba't kayo nandito? Kasi gusto. Pero kung ayaw, ay talagang hindi yan darating. Ginagawa nilang dahilan yung ulan para hindi dumalo. Pero alalahanin natin si Lord, alam niya kung ano ang isipan mo at puso. Alam niya yan. Kasi sa nagmamahal sa Panginoon, lahat gagawin niya kay Lord. Amen. So ngayong gabi, ay pag-aaralan po natin ang apat na titulo ng Panginoon sa sonship. Di ba? Tayo, ang alam natin, Son of Man, Son of God, Son of David. Pero sabi po ng propeta ay apat po ang titulo ng Panginoon. At ano ang significance nito at paano natin itong maitutulay sa buhay natin? Anong kaugnayan natin dun sa sonship? Amen. Kasi kung wala namang dahilan yan, bakit kailangan pang tawagin siyang son of Man, tawagin Son of God, Son of David, kung wala naman palang itong kahulugan. Pero alam natin na lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon, lagi itong may kahulugan na malalim at nakatulay lagi ito sa ating buhay. Okay. So, bago may sinisisi
Kasi wala pong bago kay Lord. Okay? Okay, sabi rito. He gave Abraham the covenant unconditionally. Walang kondisyon. And now no, in the Adamic covenant, it was, if you don't touch this tree, then I'll do so and so. But if you do, then I have to do so and so. See? That had law attached to it. So, yan po ang ano kay Adam. Pero kay, ngayon alam natin si Abraham. Doon po tayo nagmula sa binhi. Kasi si Adam, hintil din. Hintil tayo. So, doon nagmula si tayo. Okay. At, sabi ko rito, paragraph 9, Jehovah Jireh, part 1. Okay, hindi. Paragraph 9. But in this covenant, I have already made you a father of many nations. Ano? So sa covenant yun, ay ginawa niya kitang ama ng maraming bansa. Ha? So, yun ang covenant ng Diyos kay Abraham. Ginawa kita, past tense po ito. Hindi pa nangyayari, pero sabi niya, I have already made you a father of many nations. Nakita niyo ang Diyos na walang bago. Before mangyari yun, past tense ang sinabi niya, I have already made you a father of many nations. And He, it's all unconditional. Hindi sinabi nila ito, gagawin kitang ama ng maraming bansa kung ganitong gagawin, kung susunod ka. Walang sinabing gano'n si Lord. Basta ginawa na kitang ama ng maraming bansa. Amen. At doon tayo nakakabit. Hindi doon sa Adamic covenant. Nakakabit tayo sa Abraham's covenant. Okay, sabi niya. The covenant is purely grace. Ano na yung covenant eh? Purong biyaya. Amen. At alam natin ang biyaya, wala pong ano yan, yung string attached. Regalo. Wala kang gagawin. Maging sa salvation, ay kapag ang salvation, marami kang gagawin, ay hindi biyaya yun. Ang biyaya, wala kang gagawin. Amen. Kasi una, predestinado ka. Amen. Sabi rito, ano ang katibayan na isang grasya o biyaya? Sabi niya, just absolute grace. Only thing they had to do to maintain this covenant was stay and abide in the land. At alam natin ang land sa ating panahon, message of the hour. So ang gagawin lang ni Abraham, manatili ka sa lupain. Amen. Ibig sabihin nga naman, kung nandun ang blessing sa lupain niya, huwag ka lalabas dyan. Diyan ka lang. At tayo, ang blessing natin, spiritual, mensahe. So sabi rito, manatili, huwag kang aalis dyan. This covenant was stay and abide in the land. And every blessing, when with the covenant, kasama sa covenant pagpapala. Amen. Amen. So, ibig sabihin talagang ang Diyos talaga hindi papaya. Ano na? Now we find out, when they went down in Egypt, they lost their blessing. Ayun. So, mula sa panahon ni Abraham, yung mga inapo, mga lahi ni Abraham, napunta sa Egypto. At naging alipin sila doon. 400 years. So yung blessing, hindi nila hawak. Okay? Sabi niya. Now we find out when they went down in Egypt, they lost their blessing, but not their covenant. Iyan po ang Diyos kapag staying in the land. Yung covenant mo,
Hindi yan nawawala. So, ang ating kombinante kay Lord, hindi po ito mabubura. Just stay in the message. Hallelujah. Now, sabi niya, the covenant was still there. Bagamat walang blessing, kasi alipin sila 400 years. Pero, nananatili sila yung chosen people. Hindi yun inalis ni Lord na sila pa rin ang pinili ng Diyos. Ha? They lost the blessing, but not their covenant. Because their covenant was grace unconditionally. So tayo, paano mabubura ang covenant natin kay Lord? Unconditional. Sabi naman ng prophet, hanggat nabubuhay tayo, meron tayong sticky nature. Magkakamali tayo. Sino ba? Nasa laman tayo kakamali. Pero hindi katulad nung araw na pag nagkamali tayo, nasasarapan tayo. Pag nakatagay tayo ng konti, kamukat-mukat mo, hindi na konti, container na. Amen. Dito sa first seal. The first seal. 152. The voice is a thunder. The voice came from where? From the throne where the Lamb had just left as intercessor. Ayan, makikita po natin na hindi po nanatili ang Panginoon sa intercessory na gawain. Okay, lumabas na doon sa pagiging intercessor at sabi rito, now, he's standing here to take his position and his claims. But the thunder came from the inside of the throne. Thundered out. So, hindi galing sa labas ang thunder. And the Lamb was standing out here, the thunder, where the Lamb had left the Father's throne to go to take his own throne. Okay, now don't miss it, friends. We all know, as Christians, that God swore to David that ano yung sumpa ng Diyos kay David? That he would raise up Christ to sit on his throne. Okay, so pangako ito ng Diyos, sabi na he would raise up Christ to sit on his throne and give him an everlasting kingdom here on the earth. He did it. Lalo na ngayon. Okay. Revelation chapter 5, paragraph 164. Sabi na, Jesus, the name Jesus in the Gospels has 4 titles of son. So, hindi po 3. 4 na titulo ang sonship. Okay. Did you know that? Jesus has 4 titles as son in the Gospels. One of them is the son of David. One of them is the son of Abraham. Okay. Another, the son of man. Another, the son of God. Now watch. When our kinsman redeemer become Jesus Christ, he become the son of David, which is here. Pakinggan niyo po ito to the throne. Bakit kailangan daanan ni Lord ang 4 sonships na ito? Dahil kung wala namang dahilan to, ba't kailangan pa niyang magtawaging son of Abraham, son of man, son of God, son of David? Amen. Kung wala naman pala itong kabuluhan. So sabi rito, when our kinsman redeemer become Jesus Christ, he become the son of David, which is a heir to the throne. Yan. He heired the throne by being a son of David. God told back there that he would never leave David. Never leave David without a seed. Okay, hindi niya iwanan na walang binhi si David. And Christ is the son of David. And he become our kinsman redeemer. Okay, ito na po. As the son of David, he's a heir to the throne. As the son of Abraham, he's a heir to the royal grant. He's a heir, okay, Palestine and all that's in her. Abraham's seed. Okay, he was son of Abraham. Now, ito.
Then, as the Son of God, He inherits all things. Pakinggan niyo mabuti yan, ha? As the son of David, his heir to the throne. As son of Abraham, his heir to the royal grant. As a son of man, his heir to the earth. As son of God, his heir to all things in heaven and earth. Now, bilang son of Abraham, at dahil before Christ, may pangako na si Lord na mula sa iyong binhi, magmumula ang Panginoon. Okay. Now, ayon sa ating binasa, si Abraham, siya ay bilang son of Abraham, ang mana niya is royal grant. Naalala nyo ba yung yung mga nag-teacher, si Andres Bonifacio, mayroon siyang tinatag na kilusan. Ano yon? 3K. Kilusang kataas-taasang katipunan. Yan po ang number 1 na grupo nung panahon ang panahon ng gera ng Kastila at Pilipino. Pinakamataas na grupo yun. At kinikilala yun. Kaya, kung hindi lang ayon sa balita, pinapatay ni Aguinaldo si Bonifacio kasi talagang si Bonifacio ang magiging pangulo. Siguro sabi ni Aguinaldo, hindi pwede yan. Ako ang dapat. Ginanyan si Bonifacio. So ngayon, pero ang grupo ni Bonifacio ang pinakamataas. Dahil ang tawag diyan sa royal grant is maharlikang pagtanggap o kapita-pitagan or napakahalaga, isang mataas na uri, extraordinary. Royal blood. Pag sinabing royal blood, ay pinakamataas na lahi yun. Iyan ay nabibilang sa mga kaharian. At iyan po ang ni Jesus Christ kay Abraham. Si Abraham ang sabi rito? A son of Abraham ay siya yung heir of the royal grant. As son of man naman, sabi rito sa binasa natin, ay siya po yung tagapagmana ng earth. Itong sanlibutan, mana ito ng son of man. Kasi matao eh. But bilang son of God, siya yung heir of all things. In heaven and in earth. So son of man, ang mana niya lang earth. Pero as son of God, hindi lamang earth, kundi pati sa kalangitan, mana ni Jesus Christ. At itong, as son of David, sabi kanina sa binasa na, siya yung heir to the throne. Trono. So iba-iba ang mana nito. At sabi ng propeta, kung ano meron ang Diyos, ibinuhos ito kay Kristo. At ang lahat ng nasa kay Kristo, ibinuhos ito sa iglesia. Sa believer. So laging nakatulay kung anong minana ng son of Abraham, son of man, son of God, son of David, sa atin ito inialay ng Panginoon. Kaya nga, bakit maraming malungkot? Na para bagang nalilitan sila sa ginagawa ng Diyos sa buhay niya. So dapat sa isang Kristiyano, nagsasaya yan na napakalaking tagumpay ang kanyang mga manahin o past tense, mana. Sa isang believer. So bakit kailangan maging malungkot? O halimbawa, wala pa yung bahay. Iniintay ko lang yung matapos yung biguan eh. Para walang sisihan. Baka mamaya, nagtayo kami. Kasi kaya, sandali lang kay Lord yung pang tayo ng bahay. Kaya lang sabi ni Lord,
tapusin ko muna ang biguan. Amen. So, wag muna. Pagkatapos niyan, Brother Badong, ihanda mo yung mga tauhan mo. Ha? Sabi po rito, so nakikita niyo ba kung ano ang mga significance ng sonship? So, at lahat ng yun para sa atin yun. Dito po sa ano. Tingnan niyo po ang Abraham seed. Tatlo po ang seed ni Abraham. Ang unang binhi ni Abraham kay Hagar, si Ismael. Pero by sex program. Okay, nakuha nyo. Naging anak ni Abraham si Ismael by sex. Okay, so yan po ang unang binhi ni Abraham. Pangalawang binhi ni Abraham, si Sarah at si Hagar po pala kanina, bukod sa sex program, ay isang bondwoman or alipin. So, si Ismael, anak ni Abraham sa pagkaalipin kay Hagar. At si Sarah naman, si Isaac, anak naman ni Sarah si Isaac bilang free woman siya, malaya. So, kanina, si Hagar, alipin. Si Sarah, malaya. Okay. So, may anak din si Abraham sa isang malaya. Hindi alipin. Pero, by sex pa rin. Okay. So, yan ang binhi. Pangalawang binhi ni Abraham, bagamat free woman si Sarah, pero by sex pa rin ang anak niya kay Abraham. At itong pangatlong binhi, si Jesus Christ kay Maria, hindi ito dumaan sa sex by virgin birth. Okay. At ang kanyang katauhan ay kung ano ang katauhan ni Adam, kasi si Adam first Adam si Adam, second Adam is Jesus Christ. Spoken word body. Bakit spoken word? Hindi dumaan sa sex. At iyan po yung kalagayan ng isang Kristiyano ngayon, na kaya sinabi ng Panginoon, except a man be born again, he cannot see the kingdom. So, ang pagiging born again, iyan po ang babalik ang tao pag siya isang tunay na born again, babalik siya sa pagiging spoken word. Hindi sa kapanganakan literal. Amen. The seed is not here with a shock. 100. Tingnan niyo po itong seed ni Abraham kay Mary. Paragraph 100. Ayan. But when the seed was delivered, nung ang binhi ay ipanganak na, it said, I come to do the will of Him that sent me. Ayun. Nakita niyo ba ang katangian ni Lord? Ng isang spoken word body? Ng isang binhi ni Abraham? Binhi, okay? Sabi niya, I come to do the will of Him. Sinong Him? Father. That sent me. At iyan din po dapat tayo. Nandito tayo, hindi para maupo. Meron tayong gagawin. Ano yun? Yung pinagagawa ng Ama. Hindi po tayo dapat istambay. Kasi maraming Kristiyano, akala nila, ang pagiging Kristiyano, umupo. No. Sabi mismo ni Jesus Christ, I come to do the will of Him that sent me. I and my Father are one. Ayun. Ganong ka rin dapat. Ikaw at ang Diyos, isa, kaya ang layunin mo at ng layunin ni Kristo, pareho. Kaya nga sabi rito, if I do not His works, believe me not. Ayun. Kung hindi ko kanya gagawin ang kanyang gawain, huwag kayong maniwala sa akin. Yes. At sabi ng Panginoon,
And this sign shall follow to them that believe. May power po ang Kristiyano. Kaya kung wala kang power, sabi ni Lord, huwag niyo akong paniwalaan. Pag hindi ko ginawa ang gawain ng Diyos, huwag kayo maniwala sa akin. So, hindi pala tayo kapani-paniwala kapag hindi mo ginagawa ang gawain ng Panginoon. Hindi po lamang mechanics. Dalawa po lagi yan. Hindi pwedeng maghiwalay ito. Magkasama ang mechanics at dynamics. Eh kung puro lang tayo mechanics, asan ang dynamics? Wala na ba? Tapos na ba ang dynamics? Eh, hindi siya yung Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Dapat kasama yan. Kaya nga dito, makita nyo si Jasmine, tumigas yung liig sa, cancerous pala yun. Uoperahin na sa Baguio. Ay, magaling nga. Bakit? Hindi po nagtatapos ang healing. O si Brother Pacifico, ayan, magaling na. Masarap na ang tulog, man. O sino nagpagaling sa'yo? Si Dindo? Pastor? Si Lord. Wala tayong magagawa kung hindi samahan ni Lord ang pagpapagaling sa tao, hindi ang gagaling. So, hindi po nagtatapos. So, sabi dito ng Panginoon, if I do not His works, believe me not. There was the seed. Which one of you can condemn me of unbelief? What the Bible has promised I would do, I done it. At marami pong scripture na ang mechanics at dynamics, hindi po yan nawawala. Huwag lang tayo puro pa, kasi ang daming nangangaral, pagdating sa dynamics, wala. Hindi po dapat ganon. Lagi dapat magkasama yan. Amen? Kung hindi natin pinapangaral ang dynamics dito, siguro tuwing linggo may mga sakit kayo. Pero dahil na ipapangaral natin ito, walang may sakit. Amen? At kung meron man, pinakagaling agad. Sabi niya, Notice 101. And in the Pentecostal age, through the Lutheran age, through the Wesleyan age, it's been the same thing. Okay. Ano yan? True. Asa na? The Wesleyan age, it's been the same thing through this Pentecostal age. Alam natin ang Pentecostal age. Puro power yan. At hindi pa po yan nagtatapos. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, nananatili po yan. Ngayon, kung ang tao hindi na naniniwala, nagpapagaling, kawawa naman sila. At bakit kawawa? Biro mo kung may sakit, puro hospital. Ay mahal ng gamot ngayon. Na meron namang Diyos na nagpapagaling. Sabi niya, now notice, but at the opening of the seven seals, Revelation 10, the full word is to be born into manifestation again. And vindicated by the Spirit of God in the full strength as it was when He was here on earth, manifested in the same way. Ayan, the same way. Doing the same thing that it did when it was here on earth. So kung ano ang mga ginawa ni Lord noon, the same today. Hindi po nagbabago ang Panginoon. Kaya tayo, kayong mga, lahat tayo, kasi ang power, hindi po lang yan binibigay sa pastor. Pati sa inyo. Kasi ang sabi ng Mark 16 verse 17, and this sign shall follow. May tanda ang sumasampalataya. Pag mananampalataya ka, kasama yung tanda sa'yo. Katulad ng iba nating kapatiran, hindi na
At tama yun, na hindi sa lahat ng oras pupunta kayo kay pastor. Meron ka ring healing power. Oh. Although walang masama kung pupunta kayo sa akin, maganda. Pero meron ka rin. O paano kung lumindol, wala kang mga daan ang papunta kay pastor? Ano mangyari niyan? O, kasi ang karsada, lubak-lubak na. Opo. Mabuti kung may helicopter ka. Amen. Pero dahil binigyan ka rin ng kapangyarihan ng Diyos, gawin mo. Amen? Sabi niya, doing the same things that it did when it was here on earth. Hebrews 13:8 said, Jesus Christ is the same yesterday, Old Testament, today, New Testament, and forever, Third Testament. Hindi po nagbabago. Kaya nga, tingnan niyo po yung first acts. Ang first acts, sina Pedro. Powerful sila. Second acts, church ages. Powerful sila. Third acts, tayo. Wala na. Palagay niyo. Wala na sa third acts. Doon lang sa first and second acts. The same, sabi rito. Doing the same things that it did when it was here on earth. At ang sabi niya, ang ginamit niya dito, Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Proving His word. Yan. Do you believe that the Son of God, Son of Man, has come down through the ages as He promised? Ayan, Son of Man, Son of God. But just, you believe the world is in Sodom condition, ready to be destroyed by the fire. So ang ating panahon, ganun din. Sodom condition na po ito at masahol pa ito sa Sodoma. Sa panahon ng Sodoma, nagsisex ang lalaki-lalaki, babae-babae. Pero wala atang kinakasal noon na babae. Pero ngayon, babae-babae kinakasal na. Lalaki-lalaki. So mas masahol ito. Kung paanong sinira, winasak ng Diyos ang Sodoma dahil sa kalaswaan ng Sodoma, mas masahol na po tayo ngayon. So umang na ito kasi ang sabi ng propeta at sabi rin ng Bible noon kay Noah, tubig ang ginamit niyang nagwasak sa mundo. Pero ngayon sabi ni Pedro, apoy. Amen. At alam natin na dyan sa ilalim ng lupa, ang daming gas dyan. Pagka ito ay nagpasimula ng ay tutuloy po yan sa iba't ibang bansa. Sasabog po itong mundo. Okay? Ayan. Sodomites were Gentiles. Remember. But down in there in Sodom was some righteous people. God sent a messenger to call them out. Some of them come, some didn't. Yun talagang tao. Doon sa ating binabible doon kina Brother Pacifico, hindi mo alam yun kung ito may mga bini yun. Pero, sige lang, hagis lang tayo ng lambat. Dahil sabi ni Jesus Christ at ng propeta, paghagis mo ng lambat, merong mga butiti, may mga bagsang, mayroong sigwil. Alam mo yung sigwil? Yung mahabang uso na pag nakakita ng bronze, kulay dilaw, ayun ang kanyang kinakain. Mga bagaong. At meron namang talakitok. May tunay na isda. Pero mas marami dyan yung hindi makakain. So, sige lang. Yung ating Bible study, tuloy ba bukas? Manawag?
May padasal sila. Sige lang. Basta sa akin, tungkulin ko ito, gawin ko lang. Kung may maligtas pa, salamat. Kung wala na, wala ta. Hanggang po'y magawa tayo. Sabi niya. God sent a messenger to call them out. Some of them come, some didn't. Most of them stayed in. So, ayaw nila eh. Ilan lang ang lumabas doon. Si Lot, yung asawa, 2 anak. Naiwan pa yung babae. Dahil sinabi na ng anghel, diretso lang, walang lilingon, ilumingon. Naiwan yung babae. So, 3 lang sa buong Sodoma at Gomora. Most of them stayed in. But there was a group setting up on the mountain. Abraham, and there was a messenger came to him to show him what was going to. Kung naalala nyo, si Abraham, bago nangyari yung sa lugar ni Lot, sa Sodoma, pinuntahan siya ni Melchizedek, kasama, sabi ng prophet, kasama yung 2 anghel, si Gabriel and Michael yun. Sa tao sila. Kumain pa sila eh. So ang Diyos, nagpapadala ng mensahero. At dito sa atin, bukod kay Brother Branham, may mensahero na pinadala sa atin dito si Lord. Sa Bicol, meron. Sa Mindanao, may mga mensaherong. Kasi importante na ipunin mo na bago mangyari ang judgment na mabigat, iipunin muna ni Lord yung kanya. Kaya yung mga hindi sasama sa wala tayong magagawa kasi si Lord naman ang nag-iipon. At ang may binhi, makikinig yan sa mensahero. Okay? Sabi niya. He wasn't going to be in it anyhow. But then, the world is in that same condition today. And Jesus Christ is the Son of God, Son of Man, Son of David. And He come to manifest Himself. So yan po ang ng pagiging Son of Abraham, Son of Man, Son of God, and Son of David. At bakit kailangan maging Son of David siya ngayon? Kasi trono na po itong mana. At iyan din, kaya nga sabi ng prophet at ni Pablo, hindi niyo ba alam na kayo ang huhukom, pati sa mga anghel? Pero paano mangyari yun? Dahil sa Son of David. Mas mataas tayo sa anghel. Hello? Kung walang Son of David, paano tayo maghuhukom? Ang Son of David lang ang maghuhukom. At tayo, ang Son of David ngayon. Nakanya kung bakit kailangan daanan ni Lord yung sonship. 4 yan. Kasi ulitin ko lang ito. Kay Abraham, bilang son of Abraham, royal grant. Si Son of Man, sanlibutan. Ang earth, iyon lang ang mana ng Son of Man. Ang Son of God, ang mana niya, all things in heaven and in earth. So mas malaki itong Son of God, mana. Pero ito mabigat. As Son of David, heir to the throne. At biro mo yan, isa ka lang dating tao. Pati anghel, ikaw ang huhukom. Amen. So yan pong pagkakaiba ng sonship ngayon. At tayo po ay napabilang sa Son of David. Amen. Okay. Tayo po awit.